Chapter 2131. Timan ang pangalan niya. Mukhang hindi niya narinig ang malalim na kahulugan ng mga salita ni Surui, ngumiti si Fan Haiju. Dapat pasalamatan ng batang iyon si Xiaoxia sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sa madaling salita, iniligtas talaga ni Surui ang buhay ni Fan Haiju. Kung ang mga miyembro ng Temple of Death ay maaaring sumugod, kung gayon ang 100% ay hindi pipili na harapin si Surui ng direkta, ngunit ita-target ang mahinang Fan Haiju. Batang babae, bahagyang ngumiti si Surui. Hindi ka naman maliit. Hindi naman ako maliit, pero ano? Pumubuo ng anumang atraksyon. Pagkatapos magsalita, walang magawang tumingin si Fan Haiju sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa mga mata ni Surui. Talagang magaling kang mangakit ng mga babae, at ang isang simpleng pangungusap ay maaaring makati sa puso ng mga tao. Ang ibig kong sabihin ay hindi maliit ang puso mo. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at tumingin kay Fan Haiju. To be precise, ito ay ambisyon. Lahat ito ay pinilit ng kapaligiran. Tinabi ni Fan Haiju. Ako ang pagiging ganito ay nakatadhana na maging laruan ng isang tao, kung ayaw mong mabawasan dito, maaari mo lamang gawin ang iyong sarili na pinakamakapangyarihan. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Ngunit okay lang, sa bago ko nakilala ang templo ng kamatayan at ikaw, kahit nasa loob ng saklaw ng Golden Triangle, walang nang ahas na hawakan ako. Tumango si Surui, at tila walang mali sa sinabi ng babae. Gayunpaman, ang mga posisyon ng dalawang panig ay ibang-iba. Bagamat dinala ni Surui ang templo ng araw sa pagkakataong ito, dumating siya sa Golden Triangle. Ngunit sa katunayan ay nakatayo sa likuran niya ang gobyerno ng China, habang ang pagkakakilanlan ni Fan Haiju ay isang drug lord, isang super drug lord. Narinig ko na ito dati. May iilan akong personal na gustong molestiyahin. Pero pinutol ni Zan Balking ang kanyang mga kamay, totoo ba? Biglang may naisip si Surui, pinaikit ang kanyang mga mata at nagtanong, sa tingin ko ikaw mismo ang gumawa noon, tama? Paano ako magiging malupit? Tinabi ni Fan Haiju. Iniling ko sa kahoy na tore na putulin ito. Walang pinagkaiba. Umiling si Surui, biglang tumalikod, at naglakad patungo sa likod bahay. Saan ka pupunta? Sabi ni Fan Haiju. Pupuntahan ko ang multo. Ikinaway ni Surui ang kanyang kamay. Huling lumitaw ang pagkabigla na hindi kailanman napigil sa puso ni Fan Haiju. Hindi niya nakalimutan na nasa likod bahay pa ang aswang. Ang dahilan kung bakit pinili ni Fan Haiju na pumasok sa silid ni Surui bilang karagdagan sa pagsubok, ay higit na humingi ng proteksyon dahil nang ang mga tauhan ng multo ay agresibong pumasok sa base, napagtanto ni Fan Haiju na tiyak na magkakaroon ng marahas na salungatan sa pagitan ng multo at Surui. Higit pa rito, sinabi rin ng aswang ang tunay na pagkakakilanlan ni Fan Haiju Surui. Talagang matapang ang huli, at sa maikling panahon, agad siyang gumawa ng desisyon na sapat na para baguhin ang kanyang kapalaran. Pinili niyang maniwala kay Apollo bilang isang drug lord. Natural na marami akong nakikipag-ugnayan sa madilim na mundo ng kanluran. At narinig ko rin ang tungkol sa maalamat na karanasan ng Diyos ng araw na si Apollo. Naniniwala si Fan Haiju na imposibleng hindi inaasahan ni Surui ang susunod na eksena. Paghanda para dito. Gaya ng inaasahan, hindi lamang ang mga multo ay walang sumunod na ginawa, ngunit ang mga elite sa templo ng kamatayan ay naranasan din ng isang mapangwasak na dagok. Walang ideya sina Fan Haiju at Muto kung paano tahimik na pumasok ang mga masters ng Sun Temple sa kanilang base. Kahit ang lalaking may bazooka ay umakyat sa mataas na bantayan. Lahat ba ng mga nasa sakupan mo ay kumakain ng tuyong bigas? Lalong naguluhan si Fan Haiju na hindi nagsimula ang multo. Makatuwiran na kahit na ang multo ay nasugatan. Ang kanyang lakas pa rin ang pinakamalakas sa mga miyembro ng templo ng kamatayan. Kung gusto niyang ibagsak si Surui, halos imposible para sa kanya na hindi kumilos. Ang labanan ay masigla, at ang mahiwagang anino ay hindi man lang umimik. Naisip pa ni Fan Haiju na baka patay na ang mga multo. Paano ito nagawa ni Surui? May matinding pagkabigla sa kanyang puso, at syempre, mayroon ding kaligayahan. Si Fan Haiju ay mapalad na magkaroon ng kislap na iyon, kung hindi ay nalipol siya ng templo ng araw.
Sa lahat ng paraan hanggang ngayon, napakaraming natitisid, at maraming bagay ay kathang-isip lamang. Sa pagtingin sa likod ni Surui, nag-alinlangan si Fan Haijo, ngunit gusto pa ring sumunod. Gayunpaman, sa sandaling ito, ibinaling ni Surui ang kanyang mukha. Sa tingin ko dapat kang lumayo, hindi ka maaaring makialam sa ilang antas ng tunggalian. Hindi ka pwedeng makialam. Ang pangungusap na ito ay puno ng lakas. Biglang huminto si Fan Haijo. Malinaw na naramdaman niya ang matinding pang-aapi. Ito ay tila isang uri ng kayabangan. Napagtanto ni Fan Haijo na talagang may gap sa pagitan nila ni Surui. Ang pagkakaiba. Ang kabilang partido ay isa sa 12 Diyos sa madilim na mundo ng kanluran. At ang multo ay dating Diyos din. Ang komunikasyon sa pagitan nila ay talagang isang antas na hindi maabot ni Fan Haijo. Bagamat sinasabi ng lahat ng kanyang mga nasasakupan na mayroong kabuuang 8,000 katao. Mas alam ni Fan Haijo kaysa sinuman kung ano ang kapangyarihang panlaban ng 8,000 katao na ito. Bagamat hindi malaki ang bilang ng Sun Temple. Gusto niyang talunin sila ay kasing dali ng paghiwa ng mga melon at gulay. Huwag na tayong magsabi ng iba, tulad ng 12 ng mga miyembro ng Temple of Death na lumitaw ngayon, maaari rin nilang baliktarin ang base ng kanyang punong tanggapan. Huminto si Fan Haijo at pinanood si Surui na nawala sa looban. At ang maliit na patio na iyon ay orihinal na pagmamayari ni Zan Boking, ngunit nang dumating ang malalaking lalaking ito ng madilim na mundo, ganap silang nagpalit ng mga kamay. Nakatayo doon si Fan Haijo ng kalahating minuto, at pagkatapos ay dahan-daang lumitaw ang isang komplikadong tingin sa mahaba at kaakit-akit na mga mata na iyon. Ang komplikadong mga mata ay unti-unting naging madilim. Kung tutuusin, ilang taon na siyang boss. Sa oras na ito, ang makita ang 2 Diyos na umuokupa sa kanyang base na ganito ang dahilan kung bakit ang mukha ni Fan Haijo ay lubhang nasaroon ng loob. Nawalan siya ng kontrol sa sarili niyang tahanan. Ngunit wala siyang mas mahusay na paraan. Sa mga tuntunin ng high-end na puwersa, ang agwat sa pagitan ng 2 panig ay masyadong malaki. Nakagat ang kanyang labi, si Fan Haijo ay tumingin ng malalim sa kahoy na gusali, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at umakyat sa itaas. Alam niyang nasa itaas pa rin ang multo. Si Surui ay lubos na kumpiyansa tungkol sa malaking killer move na kanyang inayos. Naniniwala siyang hindi makakaalis ang multo dito. Siyempre, ayon sa sariling plano ni Surui. Hindi siya handa na hayaang lumitaw ang taong ito, dahil kung ang taong ito ay lilito sa Golden Triangle, kung gayon ang posibilidad na patayin ni Surui ang multo ay halos zero. Gayunpaman, pagkatapos makatanggap ng tawag mula sa taong ito, nagpasya si Surui na baguhin ang orihinal na plano matapos itong isipin ng paulit-ulit. Ang mga anino ay hindi immortal, ngunit maaari silang maghintay at mamatay. Ang plano ay hindi kailanman makakasabay sa mga pagbabago. At ang halatang bentahe ni Surui ay na maaari niyang baguhin ang pinakamakatwirang plano sa pinakamabilis na bilis ayon sa sitwasyon sa site. Nakatayo ngayon ang multo sa ikalawang palapag. Nakabalot siya ng itim na damit. Bagamat napakalakas ng sikat ng araw sa labas, may malamig at madilim na aura sa kanyang katawan. Nang marinig ang mga yabag na nagmumula sa ibaba, napalingon ang multo at tumingin sa bakanan ng hagdan, mas lalong lumakas ang masamang espiritu sa kanyang mga mata. Isang batang babae na nakasuot ng puting damit ang nakatayo sa tapat ng multo. Ang kanyang buhok ay kayumanggi, natural na kulot pababa, at ang kanyang mga pupil ay asul na langit, tulad ng malinaw na tubig sa lawa. Ang sinumang makakita ng gayong mga mata ay madirama na ang kanyang puso ay naantig. Ang hitsura na ito ay tila nagdadala ng isang uri ng maselang pakikiramay, dalisay at malungkot. Hindi ko alam kung anong nangyari sa babaeng ito para magkaroon ng ganyang mga mata. Gayunpaman, ang mga mata ng dalaga ay natatakpan ng isang belo, at hindi niya makita ang kanyang mukha maliban sa mga nakalantad na mga mata. Gayunpaman, sa paghusga lamang mula sa mga mata ng babaeng ito, siya ay dapat na isang napakagandang babae. Ang puting damit ay angkop na nagpapakita ng kanyang payat na figure, ngunit bagaman ang figure na ito ay napakaganda, nagbibigay ito sa mga tao ng maisla na panlasa. Sa buong mundo, iisa lang ang babaeng kayang magpagalit ng multo, at iyon ay ang demonyo. Oo, ang Diablo ay dumating sa Golden Triangle.
Pumayag si Surui sa kanyang kahilingan pagkatapos lamang makatanggap ng tawag mula sa Diablo. Dahil sa pananaw ni Surui, hindi niya talaga kayang tanggihan ang babaeng ito. Nagkita ulit ang magkapatid, kumusta kayo? Pumasok si Surui at tumayo sa isang tabi. Ang multo ay tumingin ng mabangis kay Surui, at ang tinging ito ay ganap na nagpahayag ng kanyang kalooban. Huwag mo akong tignan ng ganito, iyon ang ibig sabihin ng demonyo. Tumisi si Surui sa multo. Ginagawa ko ito dahil iginagalang ko ang opinyon ng Diablo. Ang tawag ni Spirit, siguradong maglalagay ako ng malaking ambush para sa iyo dito. Ang ekspresyon ng multo ay tila medyo naninigas. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Phantom, sa totoo lang, hinding-hindi mo ako mahuhuli pagdating sa pagdidisenyo ng mga bitag. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Surui. Nakikita ko ang iyong diskarte sa isang sulyap, ngunit hindi mo nakikita ang aking diskarte. Sa madaling salita, sa tingin mo ay nakikita mo, ngunit iyon lang ang iniisip mo. Iyon lang ang iniisip mo. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ng multo. Tama si Surui. Siya ay masyadong tuso. Multo siya ay palaging magaling sa bilis. Ngunit siya ay umaasa din sa bilis. Palagi siyang umaasa sa kanyang sarili na darating at umalis ng walang bakas. At lutisin ang mga problema sa kanyang invisible figure, ngunit sa ganitong paraan, hindi niya isasagawa ang kanyang mga diskarte sa lahat. Dahil sa sitwasyon ng digmaan. In all fairness, noong unang dumating si Surui sa madilim na mundo ng kanluran, hindi ganoon kalakas ang kanyang lakas. Na naglagay ng mas mataas na pangangailangan sa kanyang utak at iginagalang niya ang kanyang lakas. Sa madilim na mundo ng kanluran, ang pagsikat ng Surui ay masasabing isang anomalya. Dahil napapaligiran ng mga tagapayo ng militar. Ang mahusay na kakayahan ni Surui sa paghuhukay ay napabuti sa mas mataas na antas. Gusto ng sugatang multo na maghukay ng butas para kay Surui, ngunit ang tanging paraan ay ang matrap. Halimaw, dapat kang magpasalamat na ang Diablo ang gumawa ng tawag na ito. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang mapanganib na liwanag. Hindi ka pa gumagaling sa iyong mga sugat, at hindi kita kalaban. Lalong pangit ang mukha ni Anino. Ngunit si Surui ay may walang katulad na pagtitiwala sa kanyang katawan. To be exact, kahit na ikaw ay nasa iyong kalakasan ngayon, hindi mo ako maaaring samantalahin. Kabanata 2132. Itong isang magkapatid. Baka hindi mo ako matalo sa kasagsagan mo. Matapos sabihin ito ni Surui sa multo, hindi niya maiwasang maging proud. Dapat alam mo na noong nakaraan, kung siya ay piniling kasama ng multo, siya ay halos nasa estado ng purong pang-aabuso. Sa sobrang bilis ng mga multo at Diyos. Ang multo ay dumating at umalis ng walang bakas, at maging si Surui ay hindi man lang mahusgahan ang kanyang tinatahak na pag-atake. Para lang sa pambubugbog. Ngayon, tinanggap na ni Surui ang patnubay ng Sito Yuan Kong. Hindi lamang napukaw ang kanyang pisikal na potensyal. Ngunit natutunan din niya ang 7 simpleng paggalaw, at ang kanyang kakayahang kontrolin ang pisikal na lakas ay bumuti ng husto, marami. Ang kasalukuyang Surui ay matagal nang nagbago. Ang hindi magagapi na bilis ng Magic Shadow sa mata ng mga ordinaryong tao ay hindi masyadong misteryoso para kay Surui. Bagamat napakabilis pa rin ng multo, pakiramdam ni Surui ay tiyak na makakapantay niya ang bilis ng multo sa kanyang buhay. Kung siya at ang multo ay naghahabulan ngayon, tiyak na hindi siya itatapon ng kabilang partido, at mas maliit ang posibilidad na masuffocate siya sa bilis na iyon. Ang Anino ay tumingin ng malalim kay Surui, ang kanyang mga mata ay puno ng masamang hangarin. Palagi niyang iniisip na ang kanyang pagkatalo ay isang pagkakamali. Kaya ang Surui noong panahong iyon ay talagang mahina. Sa mga mata ng Anino, nakakahiyang matalo sa isang mahinang Surui. Gayunpaman, hindi ito nakita ng multo. Paulit-ulit na nahirapan si Surui sa malubhang pinsala, bago siya nahulog sa multo mula sa bangin. Si Surui ay nakikipaglaban din sa kanyang buhay. Sa makatuwid, kapag mas mataas ang pagtingin mo sa iyong sarili, mas malaki ang magiging huling puwang. Sa oras na ito, nasa ganitong sitwasyon ang multo. Siya ay nasa napakasamang kalagayan, at ang mabilis na paglaki ni Surui ay nagparamdam sa kanya ng walang katapusang presyon. Huwag mo akong tignan ng ganito, kung may sasabihin ka, kausapin mo ang kapatid mo. Ikinalat ni Surui ang kanyang mga kamay.
Alam mo, sa ilang kadahilanan, hindi ko matanggihan ang Diablo. Iniling. Pagkatapos ng isang paghinto, naglabas ng malakas na liwanag ang mga mata ni Surui. Kung hindi, baka patay ka na. Ito ay tila ang pinakamalakas na anyo ng paghamak. Nang marinig ito ng multo, para siyang nainsulto, at isang napakalakas na momentum ang biglang bumangon mula sa kanyang katawan. Kehe, hindi ka pa ba nakontento? Gusto mo bang magsimula? Napangiti si Surui ng sarkastikong. Anino? Multo. Maaaring hindi mo ito alam. Mayroon akong 100 pagkakataon na makapagbaon ng matataas na paputok sa ilalim ng bahay na ito at malayo ang kontrolin ito upang sumabog anumang oras. Gaano ka man kapiles, magagawa mo lamang para sa pagiging binomba sa langit, naniniwala ka ba? Nang marinig ito, biglang naputol ang pagtaas ng momentum ng multo. Ang mga salita ni Surui ay nagmukhang napakapangit. Nag-iisip ng mabuti ang anino, tila ito nga ang katotohanan. Bago siya dumating sa silid na ito, hindi niya tiningnan kung may mga pampasabog dito. At si Surui ay nanirahan na siya sa baseng ito sa loob ng isang araw. Sa sobrang lakas niya, hindi mahirap mag-set up ng bomba. Walang alam ang mga nasasakupan ni Fan Haiju. Kung iniisip ito, ang likod ng multo ay nasa likod. Hindi niya napigil ang mapawi sa malamig na pawis. Isang mapanganib na pakiramdam ang bumangon mula sa kanyang gulugod. At pagkatapos ay mabilis na kumalat sa buong katawan. Pakiramdam talaga ng multo ay namamatay na siya. Tima, si Surui ay maaaring maghukay ng butas sa kanyang kalooban, ngunit iniisip pa rin ng multo na nakalkulan niya ang kalaban sa kamatayan. Kanina ko pa sinasabi yan. Uminto si Surui. Kung hindi dahil sa isang demonyo, matagal ka ng patay, at hindi mo makikita ang iyong kapatid na babae. Naramdaman ng multo ang kanyang mukha walang liwanag. Ngunit ang sinabi ni Surui ay totoo kung tutuusin. Kung ito ay talagang tungkol sa kakayahang maghukay ng mga butas, ang dalawang panig ay magkahiwalay na mundo. Tumingon siya sa demonyo, puno pa rin ng galit at masamang espiritu ang kanyang mga mata. Hindi ka ba patay? Hindi ka ba patay? Bakit buhay ka pa ngayon? Sabi niya sa nagngangalit ng ngipin. Kuya, sumama ka sa akin. Napaka-ethereal ng boses ng demonyo, na may ethereal na lasa. Kuya, huwag mo nang labanan si Apollo, hindi mo siya kayang labanan. Nako, narinig ito ni Surui ng demonyo, at hindi na siya nagsalita pa. Para sa kanya, hindi papuri ang sinabi ng demonyo. Ang dalawang magkapatid ay tila nasa isang malinaw na pagsalungat ng isang mabuti at isang kasamaan. Ano man ang hitsura o pag-uugali ng multo. Ito ay magbibigay sa mga tao ng pakiramdam na makaharap ang Diablo, na nagpapaisip sa mga tao na manatili sa malayo. At iba ang demonyo, ang babaeng ito ay parang anghel, parang isang tao na dapat ay nasa langit lang, puro at ethereal. Sa wikang Chino, ang Diablo ay isang diwata na may ugali ng bodhisattva. Sa Western metaphors, siya ay isang mabait na espiritu. Ito ay isang batang babae na nagpaparamdam sa mga kaparehong kasarian na inggit at inggit. Ang kanyang katawan ay tila nakakalap ng hindi mabilang na mga esense sa pagitan ng langit at lupa. At ang bawat butas ay katanji tangi sa sukdulan. Ngunit ang langaw sa ointment ay ang kanyang mukha ay palaging nakaharang ng belo, at malabong alam ni Surui kung bakit. Sa pagtingin sa belo na ito, medyo hindi siya komportable, dahil ang mga naunang demonyo ay hindi ganito. Samahan mo ako, tasama ako sa'yo. Hindi ko kailangan na ikaw ang bahala sa mga pangyayari ko. Hindi ko ito kailangan noon. At hindi ko na ito kailangan ngayon. Nanginginig sa galit ang anino nang marinig ang sinabi ng kapatid. Sa anino ng multo, ang pag-uugaling ito ng aking kapatid na babae ay pasimpleng ibinabaling ang kanyang mga siko, at ang pagsalig kay Surui ay pinaghihinalaan ang sarili. Kuya, hindi kita makukumbansi sa bawat pagkakataon, pero makinig ka sa akin sa pagkakataong ito, okay? Nagsusumamong tingin ang malalaking mata ng demonyo. Ito ay isang pares ng mga mata na walang gustong tanggihan kapag nakita nila ito, isang titig na maaaring dumiretso sa puso ng isang tao. Ang dalawang magkapatid na ito ay may kabaligtaran na ugali, na talagang kamangha-mangha. Nakita ni Surui ang mga mata ng demonyo, at maging siya mismo ay naisip na ang ekspresyon ng demonyo ay ganap na hindi mapaglabanan. Hindi mapagpanggap ang babaeng ito, mukhang pinanganak para iparamdam sa mga tao sa paligid niya. Huling pamantong hininga si Surui.
Alam niya ang ilang nakaraan ng demonyo. Laging hindi sinasang-ayunan ng babaeng ito ang ginawa ng kanyang kapatid. Iba ang naranasan niya sa nararanasan ng karamihan. Kung hindi dahil sa ilang taon, talagang hindi alam ni Surui ang kasaysayan ng mga demonyo. At ang sino mang nakakaalam nito ay iisipin na ang babaeng ito ay napakahirap. Bakit naman ako makikinig sa iyo sa pagkakataong ito? Bakit? Alam mo ba kung gaano karaming kahihiyan ang naranasan ko sa China? Alam mo ba na buong buhay ko ay sinira ako ni Apollo? Galit na umungo. Ang multo. Pinigilan niya ang kanyang boses, ngunit ang paos na boses ay gusto niyang takpan ang kanyang mga tenga. Sumimangot si Surui. Ang multo ay malinaw na matigas ang ulo. Ang dahilan kung bakit hindi umalis si Surui ay dahil nag-aalala siya na hindi matatag ang sitwasyon ng multo. Bagamat pinili ng Diablo na pumunta rito sa sarili niyang inisyatiba, nadama ni Surui na obligasyon niyang protektahan ang kaligtasan ng babae. Kuya, hindi sinira ni Apollo ang iyong buhay, binigyan niya ang iyong buhay ng isang bagong labasan. Tumingin ang Diablo sa anino. Kuya, tingnan mo ang daan na iyong nilakbay, at tingnan kung ganito ang sitwasyon. Tama na, hindi ko kailangan na ikaw ang bahala sa gagawin ko. Ako ang iyong kapatid. Galit na galit ang anino, at halatang hindi makontrol ang sarili niyang kaisipan. Kung magpapatuloy ka sa ganito, hindi ko makukuha ang kapatid mo. Kuya, hindi mo ba naaalala ang mga bagay na ginawa mo sa nakaraan? Sabi ng Diablo, at unti-unting napuno ng luha ang malalaking mata niya. Naalala ko ng malinaw. Huminga ng malalim si Phantom at itinuro si Surui. Kung hindi dahil sa lalaking ito. Isa pa rin sa 12 puwersa ng Diyos ang aking organisasyong Ghost Phantom. Ako ay nasa trono pa rin ng mga Diyos. Walang makakatalo sa akin, walang sino man. Kuya, pero talo ka. Napuno ng kalungkutan ang boses ng Diablo. Noong panahong iyon, akala ng lahat ay malupit ka, at walang nang ahas na lumapit sa iyo. Kahit hindi sumipot si Apollo, tatayo pa rin ang iba. Laban sa iyo, at isa-isa. Isa-isa para labanan ka. Pagkarinig nito, naramdaman ng multo na medyo sumobra ang kanyang mukha, at ang kanyang emosyon ay nasa bingit na ng pagsabog. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang mga asul na ugat sa mga kamay ng demonyo ay sumambulat. At ang momentum ng kanyang katawan ay patuloy na lumalakas. Sa ganitong sitwasyon, naging maingat din si Surui, at tinitigan niya ang demonyo. Ying, if this guy wants to make a move, siguradong gagawa siya ng aksyon sa chapter. Halimaw, huwag mong masyadong sabihin sa iyong kapatid, siya ay ganap na walang lunas. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Ang taong ito ay isang masamang tao sa kanyang mga buto. Habang nagsasalita, tila may naisip si Surui mula sa nakaraan. Hanggat siya ay medyo tao, hindi siya magiging malupit na katulad niya. Ang mga bagay na ginawa niya ay hindi katulad ng mga normal na tao. Hindi lang si Surui ang nag-iisip ng ganito, kundi lahat ng nasa madilim na mundo ng kanluran ay ganito ang iniisip. Masyadong malupit at madyugo ang ilan sa mga paraan ng multo. At maging sa madilim na mundo ng kanluran, na kilala sa kaguluhan, ang paglapit na ito ng multo ay malapit ng pumukaw ng galit ng publiko. Totoo rin ang sinabi ng demonyo. Kung walang Surui noon, may ibang tao na tatayo at ibinagsak ang Ghost Shadow Organization sa lupa. Dahil sa kanyang karakter, ang kinabukasan ng multo ay tiyak na mapapahamak. Tumahimik ka. Ang anino ay umungal kay Surui, ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo, at ang kanyang ekspresyon ay tila medyo nasasabik. Ang mga salita ni Surui ay halatang nasaktan ang multo. That time na nahulog siya sa bangin at muntik nang makaligtas, ang multo ay nag-isip ng husto, at nagbago ng malaki. Gayunpaman, ang madilim na kasaysayan ay hindi mabubure, at ang malupit na karakter ay hindi mababago sa pamamagitan lamang ng pagbabago. Pagkahulog ng aswang sa bangin, naghiganti siya bilang tanging layunin niya. Sa kanyang opinyon, ang templo ng araw ay tumapak sa anino ng multo, at si Surui ang pumalit sa kanya at naging bagong Diyos ng kalangitan. Pasiglahin. Ang mas mahusay na paghahalo ng Surui, mas hindi balanse ang puso ni Miying. Noong nakaraan, kung hindi dahil sa pansamantalang pagtawag ni Surui sa Diablo, natatakot ako na ang pinakabatang mayor na general sa China ay lubhang mapanganib. Isang beses iniligtas ng Diablo si Surui, at dapat bayaran ni Surui ang pabor na ito.
Bukod dito, handang tulungan ni Surui ang babaeng ito dahil lang sa kanyang ginawa. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Surui na sabihin. Halimaw, ang kapatid mo, hindi siya madali. Kabanata 2133. Ang nakaraan ay parang usok. Ang kapatid mo, hindi siya madali. Nang marinig ito, natigilan ang multo saglit, at bahagyang naputol ang momentum niyang sesubog na parang flash flood. At ang mga luha ng demonyo ay umaapaw na, at dalawang malinaw na luha ang damaloy ng dahan-dahan, nabasa ang kanyang belo. Umiling si Surui. Halimaw, kung tao ka pa rin, basta may kaunting konsensya ka, makinig ka lang sa kapatid mo. Binigyang diin ni Surui ang kanyang tono. Dugo pa rin ang mga mata ng multo. Huwag kang makialam sa aking mga gawain, tiyak na mamamatay ka sa aking mga kamay. Huwag mo nang pag-usapan ang mga salitang ito ay walang pinagkaiba sa umutot. Nagalit si Surui, ngunit hindi niya maiwasang magmura. Nagdalawang hakbang pasulong. Hinawakan ang kwelyo ng multo, at sinabing, gaano kahirap ang nangyari sa kapatid mo nitong mga taon, para sa iyo, kaya niyang kitilin ang buhay niya, ikaw, alam mo ba? Alam mo ba? Direktang itinulak ni Surui ang phantom sa dingding, at ang kanyang dere ay naspray sa buong mukha ng kalaban. Hindi naisip ng multo na panasan ang mga dere na bituin, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas matigas. Halimaw, kapatid mo pa rin. Ang iyong kapatid na babae ay nagdusa sa loob ng maraming taon at dumanas ng napakaraming krimen. Bakit mo siya pinansin? Isa kang moldita. Halos hinawakan ng halimaw na si Surui ang kwelyo, ngunit hindi ito lumaban. Tumingin siya sa kapatid at nakita niya ang belo sa mukha nito. Ang puting nyebe na belo ay sumasakit sa mga mata ng multo. Sinabi ni Surui, hindi niya talaga makontrol ang emosyon sa kanyang puso, itinaas niya ang kanyang kamao at binasag ito ng malakas sa mukha ng multo. Ang figure ng multo ay pasuray-suray at muntik nang mahulog sa lupa. Hinawakan niya ang kwelyo at sinuntok ang mukha gamit ang kanyang kamao. Hindi ito mukhang labanan sa pagitan ng dalawang master na antas ng Diyos. Noong nakaraan, kung si Surui ay dumanas ng ganoong suntok, ang multo ay malamang na galit noon pa man, at hindi makapaghintay na mapunit ng buhay si Surui sa mismong lugar. Pero ngayon, wala na talaga siyang balak na lumaban. Espesyal pa rin ba itong multo? Galit na tiningnan ni Surui ang anino. Hindi ka lang karapat-dapat na maging isang kapatid, kundi isang lalaki din. Pagkatapos magsalita, hinablot niya muli ang anino, at saka kinunan ng litrato ang anino. Isa pang suntok sa mukha niya. Napakalakas ng suntok kaya natamba ang multo sa hagdan. Kung hindi mo nakita ng sarili mong mga mata, sinong maniniwala sa eksenang ito? Ang bilis ng multo ay napakabilis na siguradong madali nitong maiiwasan ang tila walang kwentang pag-atake ni Surui, ngunit hindi siya nagkusa para maiwasan ito. Kuya, tigaw ng demonyo. Huwag kang bababa. Pinigilan ni Surui ang demonyo, pagkatapos ay tumayo sa pasukan ng hagdan, itinuro ang anino sa ibaba. Salamangka, kung lalaki ka, ibigay mo ito sa akin, halika. Nandito ang kapatid ko para saktan, hindi para magdusa para sa iyo. Magdusa para sa iyo. Nang marinig ng multo ang apat na salitang ito, naramdaman ng multo na may nakaharang sa kanyang dibdib, at siya ay nanlumo kaya ang kanyang paghinga ay naging napakahirap. Sumigaw ang demonyong, Apollo, ngunit siya ay umiiyak na, at ang kanyang belo ay halos basang-basa sa luha. Halimaw, hindi ka talaga lalaki. Sa palagay mo ba ay maaari kang maging isang tao sa pamamagitan lamang ng pagiging malupit at duguan? Hindi ka tao. Ungol ni Surui. Maaaring putulin ang bagay na iyon sa iyong pandiya at ipakin sa aso. Kalimutan mo na ang pagiging bitch. Malakas ang dagindong ni Surui, malayo na ang nilakad ni Fan Haijo, ngunit malabo pa rin niyang marinig ang boses dito. Tumingon siya na may pagtataka sa mukha. Hindi niya alam kung paano ginulat ni Surui ang multo, ngunit mula sa dagindong, tila takot ang multo kay Surui. Oo naman, walang sino mang maaaring maging Diyos ang isang menor de edad na karakter. Pulong ni Fan Haijo sa kanyang sarili, at mas mapalad, maswerte na napili niya ang tamang tao. Sa pag-iisip nito, pinaikit ni Fan Haijo ang kanyang mga mata. Mahal na Apollo, kailangan ko bang gumawa ng higit pa para makuha ang atensyon mo sa akin? Ayokong pretuhin ako bilang isang walang kwentang pawn.
Sa pagsasalita, mayroon na siyang ideya at sumigaw sa walkie-talkie. Muta, lumapit ka sa akin ngayon. Agad-agad. Isang babaeng tumatagos hanggang buto, puno ng malakas na aura ng mga nakatataas. Dahan-dahang tumayo ang anino at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Hindi pa rin niya ipinakita ang kanyang ultimate speed, bagkus ay humakbang siya at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Parang napakabigat ng mga hakbang niya. Ang pagbulyaw ni Suruhi ay parang nakakabinging boses, na naging dahilan upang siya ay matino. Hindi naman maliit ang lakas ng dalawang suntok na iyon at ang isa sa pisngi ng anino ay bumuukol na ng mataas. Gayunpaman, hindi pa rin siya lumaban kay Suruhi. Sa kabaligtaran, ang dalawang suntok na ito ay nagpawi ng labis na galit niya. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay. Kinagat ni Suruhi ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Halimaw, isa kang hamak. Hindi ko maaalis ang galit ko kung papatayin kita ng 100 beses. Ang relasyon sa pagitan niya at ng multo ay talagang sa matinding puot. Isang kasamang sasakyan ang minsang namatay sa kamay ng Ghost Shadow Organization. Pagamat hindi ito pinatay mismo ng Ghost Shadow. Kinuha ni Suruhi ang kanyang mga nasasakupan upang pwersahang maghayganti, at sa gayon ay inihayag ang pagsikat ng templo ng araw. Ngunit ang galit na dating isang code ay bumalik sa parehong code. Ang mga kasama sa armas ay namatay. At ang organisasyon ng Ghost at Shadow ay nawasak din. Ang dalawang panig ay pantay na nahahati, ngunit gusto pa rin ni Suruhi na patayin ang multo. Ang pinakamalaking dahilan nito ay ang Diablo. Magic Shadow, kung ako sa'yo, mamamatay ako. Itinuro ni Suruhi ang tahimik na umiiyak na demonyo. May napakabuting kapatid na babae, ngunit may puso akong panoorin siyang nagdurusa sa loob ng maraming taon. Ang pait, walang mas makasarili sa mundong ito kaysa sayo. Mas bakla ka. Lalong nagalit si Suruhi, hindi napigilan ang kanyang emosyon, at muling hinampas ang dibdib ng kalaban. Napaatras ng isang hakbang ang anino, at likas na ibinuka ang kanyang bibig. Puno ng dugo ang bibig. Ang kanyang baba ay kinulayan ng pula ng dugo na umaagos mula sa kanyang bibig. Malalim na umiling si Suruhi. Sa sumunod na segundo, binunot niya ang 4 na talim na tinek ng hukbo, kumislap ang itim na liwanag, at ang dulo ng tinek ng hukbo ay direktang dumampi sa anino ng lalamunan ng multo. Ang multo, kapag hindi ka na nagising muli, masisiguro kung papatayin kita sa susunod na segundo. Ungol ni Suruhi. Si Suruhi ay may 110,000 dahilan para patayin ang multo, ngunit mayroon din siyang isang dahilan kung bakit hindi niya kayang patayin ang multo, at iyon ay ang Diablo. Kung papatayin mo ang demonyo ng mag-isa, tiyak na masasaktan ang demonyo, at maaaring direktang umalis sa mundong ito. Ayaw makita ni Suruhi na mangyari ito. Ang babaeng ito ay nagdusa na ng sobra. At nakaranas na ng sobrang pressure at kahirapan. Ayaw talagang hayaan ni Suruhi na patuloy na magdusa ang Diablo, lalo na para sa makasariling kapatid na ito. At ang pagkakaroon ng mga demonyo ang tanging dahilan kung bakit posible na linisin ang mga anino. Pag-isipan mong mabuti, mula sa kapanganakan hanggang ngayon. Naisip na ba ng Diablo ang isang araw na pagpapala dahil sa iyo? Sa kabaligtaran, sobra ang dinala niya para sa iyo, sobra para sa iyo. Si Suruhi ay namamatay. Ang pagkakaroon ng isang malaking kapatid na tulad mo, ito ay isang kamalasan para sa Diablo. Gaya ng sinabi niya, biglang binawi ang kamay ni Suruhi na nakahawak sa tinek ng hukbo, at pagkatapos ay ang kaliwang kamay niya ay walang awa na naman. Nabasag sa mukha ng multo. Sa pagkakataong ito, ang multo ay nataman at nahulog sa lupa. Hindi kita papatayin, dahil lang sa demonyo, yun lang ang dahilan. Umul ni Suruhi. Pakiramdam niya sa isubog na siya sa galit. Kung hindi dahil sa demonyo, ang multo ay namatay ng 100 beses sa 1,000 beses sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Isang bagay na nahuhumaling. Iniunat ni Suruhi ang isang sipa at sinipa ito sa dibdib ng multo. Huling tumalsik ng dugo ang huli. Pulang-pula ang kanyang mukha, halatang may malubhang pinsala sa loob. Gayunpaman, ang multo ay wala pa ring balak na lumaban. Inilagay ni Suruhi ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at naramdaman na ang puot sa kanyang dibdib ay malapit ng sumabog na parang bulkan. Ang bawat isa ay may elemento ng karahasan, at lahat ay magkakaroon ng emosyonal na pagsabog. Ngayon ay talagang gustong gamitin ni Suruhi ang kanyang kamao para durugin ang multo hanggang mamatay. Bilang
karagdagan, napagtanto din ni Surui na kahit patay na ang multo, hindi nito mapapawi ang galit sa kanyang puso. Nabalot ng katahimikan ang eksena. Ang galit ni Surui ay hindi biglaan, dahil ang damdamin ito ay matagal nang pinigilan sa kanyang puso. Pinilit niyang huwag isipin ang pinagdaanan ng demonyo, pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Walang gustong makita ang sitwasyon ngayon, ngunit ang nangyari ay hindi na mababago. Nang makita ang nanginginig na katawan ni Surui, lumapit ang demonyo, iniunat ang kanyang kamay, at hinawakan ang kamay ni Surui. Ang kanyang mga kamay ay payat, mahina at walang buto, ngunit ang mga ito ay malamig na malamig. Dahil sa malamig na haplos na ito, tila medyo kumalma si Surui. Demonyo. Tumingin si Surui sa malalaking mata ng demonyo at may gustong sabihin, ngunit nabara ang mga salitang iyon sa kanyang lalamunan. Hindi na napigilan ang pagluha ng demonyo, parang baha na pumutok. Ang galit ni Surui ay nagpakilo sa kanya ng malalim. Kakaunti lang ang mga tao sa mundong ito na labis na nagmamalasakit sa kanya. Alam ng Diablo na mula nang makita niya ang kabanata ni Surui, sigurado siyang ang malaking batang ito na may malinis na ngiti ang magiging matalik niyang kaibigan sa buhay niya. Bagamat wala silang gaanong pakikipag-ugnayan sa isa't isa, ligtas nilang maibibigay ang kanilang mga likod sa isa't isa sa larangan ng digmaan. Binago ni Surui ang buhay ng multo, ngunit bakit hindi niya binago ang buhay ng multo? Tumingin ang Diablo kay Surui, sa galit na binata na ito, at nagsimulang lumabas sa kanyang mga mata ang mga eksena ng nakaraan. Mukhang 20 taong gulang ka sa aking paningin, sabi ng demonyo. Ito ay isang pangungusap na hindi niya maiwasang magsabi ng isang bagay mula sa isang multo. Ang multo ay nasa lupa pa rin sa oras na ito. Ngunit ang sinabi ng multo kay Surui ay puno ng damdamin, maging ito man ay pagkakaibigan o pag-ibig, sapat na iyon upang makagawa ng malalim na impresyon sa multo, malalim na pinasigla. Matapos marinig ang mga salita ng demonyo, ang katawan ni Surui ay nanginginig ng husto. Alam niya ang gustong sabihin ng Diablo, ngunit ang nakaraan ay parang usok. Devil, hindi na tayo katulad ng dati. Kailangan nating lahat na harapin ang isang bagong buhay, tama ka ba? Inunat ni Surui ang kanyang kamay at niyakap ang demonyo, sa aking mga bisig. Ang mga luha ng Diablo ay sumabog na parang dam, at hindi niya napigil ang umiyak sa mga bisig ni Surui. Kabanata 2134. Walang kabuluhan. Ang babaeng nakaputing damit ay isang duwende, ngunit ang kanyang kapatid ay isang demonyo. Mula sa sandali ng kapanganakan, ang Diablo ay walang kontrol sa kanyang buhay. Siyempre, hindi ito ang kaso sa unang bahagi ng multo. Nang maglaon, siya ay nasa kapangyarihan at ang kanyang ugali ay nagbago ng husto. Gaano man siya kumbansihin ng Diablo, wala itong silbi. May isang malupit na nakatatandang kapatid na lalaki, at ang babaeng demonyo ay nakatakdang makaligtaan ang salitang, masaya. Ano ang kabataan at kung ano ang pangarap, ang mga salitang ito ay dapat na pag-aari ng isang batang babae, na dating malapit sa Diablo, ngunit kalaunan ay iniwan siya. Ang belo ay ganap na basa ng luha, at ang dibdib ni Surui ay basa rin. By good devil, huwag kang umiyak, okay. Hinawakan ni Surui ang balikat ng Diablo. Tapos na ang lahat. Paano ito madaling ipasa? Kung hindi, si Surui mismo ay hindi kailangang malungkot ng ganito. Pinananatili pa rin ng anino ang dating tindig na nakatagilid sa lupa, patay na ang mga mata, at tuluyang nawala ang kaninang galit at hinanakit na mga mata. Mula sa pananaw na ito, ang mga mata ng multo ay parang patay na isda, puno ng patay na aura, walang kahit kititing na pag-asa sa buhay. Narinig ng Diablo ang mga salita ni Surui, tumango at nagsabi, wala na, oo, wala na. Gustong-gusto niyang palampasin ang mga bagay na ito. Ngunit hinding-hindi makakalimutan ang ilang bangungot. Ang mga nakaraan na iyon ay ililibing sa kaibuturan ng aking puso. Bagaman hindi sila magpapakita sa mga karaniwang araw, ngunit sa isang tiyak na bagyo, gabi, maaaring mapuno muli ang aking isipan. Naiintindihan mo, napapikit ng mariin si Surui, sinusubukang pigilan ang mga luha. Maasim ang ilong niya ngayon, parang maasim na gusto niyang umiyak. Ang ganitong uri ng negatibong emosyon ay pinipigilan pa rin sa kanyang puso. Sobrang tagal na. Kung hindi ito sumiklab sa oras na ito, tinatayang maaaring magpigil si Surui.
Ngunit, sa oras na ito, ang basang-basang gasa ay tila hindi nakayanan ang bigat ng luha, nadulas ito mula sa mukha ng demonyo. Nahulog ang belo sa harap mismo ng mukha ng multo. Nang bumagsak ang tabing sa lupa, sa wakas ay may bakas ng mga alon na nakikita ng mata ang patay na isda. Labis na nagulat si Surui, tinitingnan ang eksenang ito, na parang tinamaan ng kidlat, ang kanyang buong katawan ay naninigas. At ito para sa isang sandali, isang gulat na tingin ang lumitaw sa mga mata ng demonyo. Gusto niyang abutin at kunin ang belo, ngunit naitaas na ng anino ang kanyang ulo. Tininigas ang kamay ng demonyo sa hangin. Ang mga emosyon ay nagsimulang unti-unting bumalik sa mga mata ng anino. Hinawakan ng huli ang gasa na basang-basa ng luha at sinubukang bumangon mula sa lupa. Gayunpaman, hindi kayang suportahan ng isang henerasyon ng mga master level na Diyos ang bigat ng kanilang mga katawan sa oras na ito, at halos hindi na sila tumayo pagkatapos ng ilang pagsisikap. Nanginginig na parang salon ang kamay ng aswang na may hawak ng belo. Inakala ng mga taong hindi nakakaalam na mayroon siyang malubhang sakit na Parkinson. Hindi nagustuhan ni Surui ang kahindik-hindik na eksenang ito, ngunit tiningnan niya ang mukha ng demonyo at naramdamang napigilan ang kanyang paghinga. Inunat niya ang kamay at pinunasan iyon sa mukha. Nakaramdam ng matinding panlulumo si Surui sa kanyang dibdib. Gustong-gusto niyang makahanap ng bukas na lugar. Sumigaw sa langit ng 2 beses, at ilabas ang kanyang emosyon. Shadow, nakita mo na ba? Kalmado ang boses ni Surui, ngunit ito ay talagang isang magulong undercurrent na maaaring bumaha sa kalangitan anumang oras. Tell me, nakita mo na ba? Hindi talaga makontrol ni Surui ang kanyang emosyon, at humakbang siya pasulong at hinawakan ang kwelyo ng Phantom. Ang katawan ng huli ay mas maikli at mas payat kaysa kay Surui. Sa oras na ito, siya ay direktang itinaas at ang kanyang mga paa ay umalis sa lupa. Magic Shadow, buksan mo ang iyong mga mata ng aso at ipakita sa akin kung ano ang ginawa mo sa iyong kapatid. Si Surui ay nasa sabik at ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya makapaghintay talunin ang ulo ng multo sa isang bulok na pakwan, ngunit walang paraan, hindi niya ito magagawa. Napahawak sa kwelyo ang "ako" na multo at mukhang nahihiya. Gumalaw ng ilang beses ang kanyang mga labi, at sa wakas ay sinabi niya, "Demonyo." Kuya, tinapin ng demonyo ang kanyang mga kamay gamit ang kanyang mga kamay malayang umaagos ang luha mula sa bibig. Nang makita ito, nagpakawalan ng mahabang buntong hininga si Surui, at pagkatapos ay pinakawalan ang multo. Ang usapin sa pagitan ng magkapatid, pagkatapos ng lahat, ay dapat nilang lutisin ng personal. Tiningnan ng multo ang bandana sa kanyang kamay, at pagkatapos ay nanginginig at iniunat ang kanyang kabilang kamay, na parang hinahawakan ang mukha ng demonyo. Kung wala ka sa akin, hindi mo malalaman ang lahat. Ang boses ng multo ay hindi ka nais-nais, ngunit hindi gaanong agresibo, sinabi niya. Kasalanan ko ang lahat, kasalanan ko ang lahat. Sa pagtitig sa mukha ng demonyo, sa wakas ay nagising muli ang konsensya na natutulog sa loob ng maraming taon sa puso ng anino. Ang kapatid na demonyo ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Nanlambot ang mga tuhod ng aswang, at dahan-dahan siyang lumuhod. Napakasumpa mong bastard. Medyo nagalit pa si Surui, at sinigawan ang multo. Hindi sa hindi mo alam kung anong uri ng buhay ang nabuhay ng Diablo. Ngunit alang-alang sa iyong tinatawag na dakilang layunin. Bakit mo inalagaan ang iyong ate? Sa halip, iniisip mo pa rin na ang iyong kapatid na babae ay isang hadlang sa iyong daan. Hindi ba? Sa tingin mo ba walang kinalaman sa iyo ang buhay o kamatayan niya? Sinabi ni Surui habang nagsasalita siya, pinalakas niya ang kanyang tono. Ngayon gusto mo bang magsisi? Ngayon alam mo na kung paano lumuhod. Sinasabi ko sa iyo, huli na ang lahat. Sinipa sa balikat ng multo. Agad na sinipa sa lupa ang huli. Anino, multo, kung kapaki-pakinabang ang paghingi ng tawad, maaari mo bang ibalik ang halimaw sa nakaraan? Huling hinawakan ni Surui ang multo mula sa lupa. Kunin mo ang taong pinakamamahal sa iyo sa mundong ito. Kung ang mga tao ay nasaktan ng ganito, 10,000 pagkamatay ay hindi sapat para sa iyo. Ang demonyo na multo ay walang pakialam sa mga salita ni Surui.
Ang laway ng huli na si Xingzi ay nais nang ibigay ang kanyang mukha sa kanya. Tikaw-tikip, ang bilis ng kanyang paghinga ay nagulo, at ang mga emosyon sa kanyang puso ay hindi makontrol. Sa sandaling ito, walang puot para kay Su Rui sa kanyang puso sa ngayon, at ang mayroon lang siya ay pagkakasala para sa Diablo. Hindi banggitin na hindi ka karapat-dapat na maging isang lalaki. Tiluwagan ni Su Rui ang kwelyo ng multo. Wala ka talagang halaga. Ano ang isang tao? Napakagaan ng tono ng pangungusap na ito, ngunit para itong si Hong Song Dalo, na nagpapanginig ng husto sa katawan ng multo. Para siyang nawala ng lakas. Ano ang silbi ng martial arts? Ano ang silbi ng pagiging makapangyarihan? Sa huli, hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong kapatid. Ungol ni Su Rui, at lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg. Kung ako sa iyo, magpapakamatay ako. Tumingin ang multo sa multo at pamulong ng tatlong salita. I'm sorry. Ako ay humihingi ng paumanhin. Para sa multo, ito ang tatlong salita na hindi pa nasabi. Ang pagbigkas ng gayong mga salita ay nangangahulugan na siya ay nagsimulang magsisi ng malalim sa kanyang puso. Gayunpaman, kapaki-pakinabang ba ang pagsisisi? Sa pinakaklasikong salita ni Su Rui kung kapaki-pakinabang ang paghingi ng tawad, ano ang dapat gawin ng pulis? Hindi lang hindi mo pinoprotektahan ang taong pinakamamahal mo. Pero gusto mo rin siyang sakta ng walang konsensya. Being, ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng isang normal na tao? Nagngangalit si Su Rui at sinabing, kung ako sa iyo, matagal na akong nagpatiwakal. Walang mukha para mabuhay sa mundong ito. Bakit hindi ka pumunta sa impyerno? Ang multo ay hindi magaling sa mga salita. Mukhang hindi niya alam kung ano ang sasabihin maliban sa, I'm sorry. Matapos marinig ang mga salita ni Su Rui, ang pagkakasala sa mga mata ni Mo Ying ay biglang nawala, napalitan ng isang dampi ng determinasyon at kalupitan. Sa pamamagitan ng malabong luha, malinaw na nakuha ito ng demonyo. Kuya, huwag. Sumigaw ang demonyo, sinusubukang pigilan ang mga galaw ng anino. Gayunpaman, kahit na siya ay may talento din, hindi siya maaaring maging kalaban ng multo. Hindi iniisip ni Su Rui na magagawa niyang magbago ang isip ng multo sa pamamagitan ng paggagalit sa kanya. Kung tutuusin, ang ugali ng kabilang partido. Malupit at madyugo sa loob ng maraming taon, paano ba naman sa magdamag ay naging mabait na tao, ngunit ngayon ay tila nagkaroon talaga ng hindi inaasahang epekto ang kanyang pagpapagalit. Hindi masasabing nagsisisi ang multo, ngunit tiyak na naantig ang kanyang puso. Ang kasalukuyang hitsura ng demonyo ay nakabuo ng napakalakas na epekto sa anino. Noon lang niya narinig, pero hindi niya akalaing totoo. Sa lakas ng demonyo, imposibleng pigilan ang anino, at ang kamay ng anino ay itinaas ng mataas, at pagkatapos ay hamampas sa kanyang noo. Kung ang magic shadow ay totoo, pagkatapos ay natatakot ako na ang produktong ito ay hindi mabubuhay sa lahat. Ang utak ay maaaring maging isang bulok na pakwan. Hindi. Ang demonyo ay sumigaw muli, ang kanyang lakas ay mas maliit kaysa sa anino, at siya ay nasuray-suray at halos bumagsak sa lupa. Wala kang kwentang bagay. Si Su Rui ay umungal, sumipa, at sumipa ng malakas sa braso ng multo. Ang braso ng huli ay sinipa sa gilid, at ang buong katawan ay pinaikot at lumipad, at pagkatapos ay tumama sa pader ng malakas. Sa pagkakataong ito, basag ang dingding na gawa sa kahoy. Bagamat malubhang nasugatan ang braso ng multo, nanginginig din ang kanyang puso at baga, at nagluwa siya ng malaking bibig ng dugo. Duwag ka, duwag ka. Naisipan ni Su Rui na magpakamatay nang makita niya ang multo, at bigla niyang naramdaman na ang lalaking ito ay hindi man lang mukhang lalaki. Hindi mo sinasadyang maghayganti para sa kapatid mo. Hindi mo intensyon na patayin ang mga taong ito. Ngunit naisipan ni Chapter na magpakamatay sandali. Umakbang si Su Rui, hinawakan ang kwelyo ng multo, at itinaas ito. Itaas ito, at pagkatapos ay ihampas ito sa lupa. Napakatindi ng pagkahulog na tila nayanig ang buong maliit na gusali. Sino ang demonyo? Ang Diablo ang siyang pinakamamahal sa iyo. Noon. Pagkatapos mong mawala ang iyong kalikasan dahil sa dugo at kapangyarihan, inialay pa ng Diablo ang kanyang buhay, maging sa harap mo, at gisingin mo rin ang iyong konsensya. Umungol si Su Rui. Magic Shadow, naaalala mo pa ba ang eksenang iyon? Naaalala mo ba? Siyempre, naaalala ng mahiwagang anino.
Noong nakaraan, kahit gaano siya kadugo at kalupit, sa harap ng kanyang kapatid, siya ay magiging pinaka-ordinaryong kapatid, tulad ng kapatid ng iba. Gayunpaman, ang mundo ay nawala ng higit at mas malalim, at ang labanan sa pagitan ng magkapatid na babae ay naging mas malaki at mas malaki. Ang Diablo ay palaging isang walang malasakit na tao, ngunit ginagamit niya ang kanyang sariling mga aksyon upang mabawi ang mga pagkakamali ng kanyang kapatid. At nang mawala ang multo, nagsimulang magdusa ang multo ng ilang paghihiganti mula sa mga kaaway ng multo. Kabanata 2135. Pagtagal. Napakaraming kaaway ng multo. Noong nakaraan, ang Ghost Shadow Organization ay sobrang mayabang, at halos makita ang sino mang pumatay ng tao. Kung sinaktan nila sila, tiyak na masisira sila. Gayunpaman, ang mga bagay tulad ng paglalasa sa buong pinto ay palaging ginagawa ng hindi malinis. May mga taong nakatakas dahil sa kanilang buhay. Hindi nila mahanap ang multo. Ngunit nagawa nilang mahanap ang Diablo. Nais ng Diablo na magpakamatay para gisingin ang budi ng kanyang kapatid, ngunit hindi siya nagtagumpay. Siya ay iniligtas ni Surui. Ngunit nang maglaon, ang katotohanan ng pagiging buhay ay naging kanyang pinakamalaking bangungot. Dapat ibuhos ng mga kalaban ng mga aswang iyon ang kanilang galit sa mga multo. Ito rin ang naging permanenteng kasalanan at panghihinayang ni Surui. Sa kabutihang palad, si Moling ay palaging isang mabait at malakas na babae. Walang sino man ang maaaring muling kunin ang kanyang buhay maliban sa kanyang kapatid at sa kanyang sarili. Anino, tanga ka, napaungol si Surui, ito ay sarili mong utang. Ang multo ay nakahiga sa lupa, hindi malinaw na makita kung anong uri ng emosyon ang nasa mga mata. Ikaw mismo ang nagdulot ng sakuna, pero naisipan mong mamatay, sa tingin mo ba mas magiging karapat-dapat ka sa kapatid mo pagkatapos mong mamatay? Wala pa akong nakitang mas duwag kaysa sa iyo. Habang nagsasalita, sinipa muli ni Surui ang multo sa tiyan. Ang huli ay sa mukha ng isang subo ng dugo, tinakpan ang kanyang tiyan, at nabaluktot na naging isang malaking hipo na hindi mapigilan. Kasalanan ko ang lahat, kasalanan ko ang lahat. Ungol ng Anino. Kasalanan mo, umungol din si Surui. Hindi ka nagsisi ngayon, at pinaglalaroan mo pa ang tigre. Pakikipagsabuatan sa templo ng kamatayan, alam mo ba kung gaano karaming kapahamakan ang ay dudulot mo? Gusto na talagang sipin ni Surui ngayon ang multo ay sinipa hanggang mamatay. Hinawakan niya muli ang kwelyo ng multo at humungal. Sinasabi ko sa iyo, wala nang mahulog ka sa bangin. Ang puot sa pagitan ng Sun Temple at ng multo ay maaaring magwakas. Kung ikaw at ako ay patuloy na ganito, hindi maiiwasang magtatapos ito sa pagkamatay ng isang tao. Shadow, isipin mo ito, ano ang dapat mong gawin? Isipin mo para sa akin. Kung papatayin kita ngayon, magiging kasing dali ng palad mo. Puno ng galit ang boses ni Surui. Gusto niya talagang patayin ang multo, kung hindi magsisi ang taong ito, magkakaroon siya ng walang katapusang problema. Ngunit narito ang demonyo, at hindi pa rin maaatake ni Surui ang demonyo. Patayin mo ako. Ang Anino ay umungal habang nakapikit. Sa katunayan, siya ay malubhang nasugatan ni Surui. Sa tingin mo ba hindi kita papatayin? Ang leeg ni Surui ay puno na ng mga asol na ugat, nakataas ang kamao niya, pinapanood ito ay malapit nang bumagsak sa mukha ng multo. Apollo, hindi napigil ang sumigaw ng demonyo. Biglang huminto ang kamao ni Surui. Sa katunayan, kahit na ang demonyo ay hindi sumigaw ng anumang tunog, hindi papatayin ni Surui ang demonyo. Pop! Umiling si Surui, galit na nagmura, at tinulak ang multo sa lupa. At itinuro ni Surui ang ilong ng Anino at umungal. Tandaan, ibinigay sa iyo ng kapatid mo ang buhay na ito. Ikaw na ang bahala kung kaya mo itong tanggapin ngayon. Para kay Surui, ang pakiramdam na ito ay masyadong walang kapangyarihan at masyadong malungkot. Pagkasabi nito ay lumingon siya sa gilid, nakapatong ang mga kamay sa balakang, humihinga siya ng malalim, namumula ang mga mata niya. Tinulyapan ng demonyo si Surui, pagkatapos ay tumakbo sa anino ng Anino, tumingkayan, at tinulungan siyang tumayo. Kuya, kahit anong mangyari, hindi ka mamamatay. Pinunasan ng demonyo ang kanyang mga luha at seryosong sinabi, kahit na magbago ang isip mo at maging isang bagong tao. Hindi ko alam kung kailan, kinuha na niya ang belo sa lupa at muling itinapat sa mukha niya. Noong nakaraan, kung
May nangahas na hikayatin si Boying na maging isang bagong tao. Tiyak na iisipin ng taong ito na ito ay isang insulto sa kanyang sarili. At tiyak na hahayaan niya ito. Ngunit ngayon, narinig ni Boying ang sinabi ng kanyang kapatid na babae, ngunit wala siyang gaanong reaksyon, ni kahit kaitiging na magbabago sa paningin. Halimaw, wala nang silbi ang mga sinasabi mo sa kanya ngayon, manhid na siya. Itinuro ni Tsurugi ang anino at kinagat ang kanyang mga ngipin. Hindi, sa totoo lang, nawala siya sa lahat ng lakas ng loob, wala siyang tapang at walang mukha para mabuhay sa mundong ito. Gustong pagalitan ni Tsurugi ang mundo, ngunit tila napakahirap nito. Upang makalas ang kampana, kinakailangan na itali ang kampana, at ang lahat ng ito ay kailangan pa ring lutisin ng Diablo mismo. Si Tsurugi ay nagalit at walang magawa, at sinipa ang pader ng marahas, at isang mahabang pitik ang lumitaw sa kahoy na dingding. Anak, ano ang pinaglalaban mo sa oras na ito? Bakit ka gumagawa ng apoy sa pader? Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog. Napakabigla ng tunog kaya hindi napigilan ni Tsurugi na kiligin. Bagamat siya ay galit na galit noon, ang kanyang 6 na sentido ay lubhang matalas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi napansin ni Tsurugi na may lumalapit. Ang mas ikinagulat ni Tsurugi ay ang boses na ito. Dahil halatang pamilyar sa kanya ang tunog. Kaagad pagkatapos, isang matandang lalaki ang umakyat sa hagdan. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit matatag, ang bawat hakbang ay sabay-sabay, at ang tunog ng mga yapon ay palaging nasa parehong decibel na linya. Nanlaki ang mga mata ni Tsurugi sa hindi makapaniwala. Dahil ang matandang nasa harapan niya ay si Liu He. Ang matandang mangangahoy ng Great Pine Mountain, paano narito? Nanlaki ang mga mata ni Tsurugi. Kahit gaano ka-wild ang imahinasyon niya, hindi niya maisip kung ano ang nangyari sa eksenang ito. Ang sitwasyong ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Senior, nahihirapang sinabi ni Tsurugi. Bakit pumunta rito ang matanda mo? Itinaway ni Liu He ang kanyang kamay. Pumunta ako rito, hindi para sa iyo. Hinawakan ni Tsurugi ang kanyang ilong at sinabi, ito, hindi ko akalain na narito ang iyong matanda para hanapin ako. Matapos lumitaw si Liu He, nakita siya ng multo, at ang kanyang mga mata ay agad na nag-iba-iba. Ang kanyang malubhang panloob na pinsala ay dahil kay Liu He. Kung hindi basta-basta naghagis ng assault rifle ang matanda, hindi sana malubhang nasugatan ang aswang. Ang matanda ngunit matatag na figure ay nag-iwan ng permanenteng ulap sa anino ng anino. Pagkatapos niyang masugitan, alam na niya na may mga tao sa labas ng mundo, at may mga langit sa labas ng mundo. Gayunpaman, paano nakarating dito ang super skill na Chino? At ang sumunod na sinabi ni Liu He ay mas ikinagulat nila. Magtagal, sabi ni Liu He. Magtagal. Walang duda na ito ay tinatawag na Diablo. Ang Devil ay isang pangalan na may napakamahiwagang kapaligiran sa kanluran. Ngunit ang linger na sinigaw ni Liu He ay halos kapareho ng pangalan sa classical Oriental martial arts. Malaki ang pinagbago ng atmosphere. Hindi maisip ni Tsurugi kung paano nakilala ni Liu He ang Diablo. Anong uri ng sanhi at epekto ang 2 taong ito na konektado sa isa't isa? Lolo Liu, bakit ka nandito? Mabilis na tumayo ang demonyo at pinunasan ang mapupulang mata gamit ang likod ng kamay. Senior, paano kayo nagkakilala? Kusot na tanong ni Tsurugi. Paano mo nalaman na hindi mo ito bagay? Galit na sumagot si Liu He kay Tsurugi. Kailangan ko pa bang magulat sa iyo kapag may ginagawa ako? Hinawakan ni Tsurugi ang kanyang ilong, nahihiyang sinabi. Ito, syempre hindi kailangan, syempre hindi kailangan. Haha, buti naman at alam mo. Ikinaway ni Liu He ang kanyang kamay. Wala kang kinalaman dito, lumabas ka. Umalis ka. Ang hirap sa mukha ni Tsurugi ay naging mas mabigat. Senior, parang hindi dapat ganito. Bakit ako lalabas? Ang hitsura ni Liu He ay ganap na pinawi ang galit ni Tsurugi. Higit pa rito, hindi na kailangang mag-alala si Tsurugi tungkol sa susunod na bagay. Tila kayang-kaya ni Liu He ang lahat. Malalim na napagtanto ni Tsurugi na bagamat si Liu He ay nasa silangan. Siya ay malalim na nasasangkot sa madilim na mundo ng kanluran. May alam pa siyang mga demonyo. At parang napakalapit, hindi talaga maisip ni Tsurugi. Anong uri ng enerhiya ang maaaring ibigay ni Liu He sa madilim na mundo ng kanluran? Walang kabuluhan na manatili ka rito.
Sabi ni Liu He. Ako na ang bahala, kailangan mo pa bang mag-alala? Si Surui ay natural na naniniwala kay Liu He. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay isang matandang kaibigan din ng kanyang ama, ngunit ang kasalukuyang kalagayan ng demonyo ay talagang napakasama, at ang anino ay ganap na walang kakayahan, kung matapos lumabas ang kaisipang ito sa isip ni Surui, hindi na niya ito napigilan. Senyor, ikaw ba talaga si Liu He? Ang dahilan kung bakit itinanong ni Surui ang tanong na ito ay halatang pagdudahan ng tunay na pagkakakilanlan ni Liu He. Kung sakaling ang matandang ito ay nagpanggap na siya at pinalayas siya. At pagkatapos ay tahimik na pinatay ang magkapatid na babae, hindi imposible. Nang makita ni Liu He ang mga mata ni Surui, hindi naintindihan ni Liu He kung ano ang iniisip ng lalaking ito, kaya pinalayas niya ito. Natama ng kwita ni Surui, at gamulong siya pababa ng hagdan. Ikaw ang Diyos ng araw at ang Diyos ng buwan, ngunit hindi mo kayang panindigan ang paanan ng matandang mangangahoy. Sa pagkakataong ito seryoso. Hindi na kailangang patunayan ni Surui ang tunay na pagkakakilanlan ng matandang mangangahoy. Ang sipa na iyon sa puwitan ay mukhang mura, ngunit hindi ito maiiwasan ni Surui. Kung hindi siya si Liu He, sino si Liu He? Tinatakpan ng kanyang puwitan at nakahiga sa sahig sa unang palapag, gumising si Surui, hindi makatayo ng 5 minuto. Masyadong malaki ang pagitan nila ni Liu He. Dahil sa 5 minutong ito ay malinaw na narinig ni Surui ang usapan sa itaas. Blinker, bakit hindi mo sinabi sa matanda nang dumating ka sa Huoxie sa pagkakataong ito? Nakangiting tumingin si Liu He sa demonyo, at pagkatapos ay umupo sa isang upuan. Ang multo ay walang imahe ng isang walang katulad na master. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga kamay ay nakasabit sa kanyang tagiliran, at ang kanyang figure ay medyo nakayuko. Kung nandito ang mga taong pamilyar sa anino, siguradong mararamdaman nilang maling tao ang nakilala nila. Pinunasan muli ng demonyo ang kanyang mga luha, at sa isang bibig, lumabas ang pinakakaraniwang wikang Chino. Lolo Liu, bibisitahin kita pagkatapos kong gawin ang negosyo dito. Tumanggo si Liu He. Tama, mas mahalaga ang iyong bagay. Sa pagsasalita tungkol dito, nagbago ang mga salita ni Liu He, at may pahiwatig sa kanyang tono. Isang napakatalim na amoy ang dumating. Yehe, hindi ko akalain na kapatid mo pala ang lalaking ito. Kung alam ko lang kanina, nasample ko na siya hanggang mamatay.